I declare that as I love the Lord, His unfailing love surrounds me, strengthens me, and secures my every step. As I diligently seek Him, I will surely find Him. Unstoppable riches and honor, enduring wealth and lasting prosperity are mine. No barrier, no opposition, and no limitation can block the blessings that flow from His presence. I declare that I walk in divine favor, carrying heaven's abundance wherever I go. My life is marked by honor, prosperity, and unstoppable grace that cannot be denied nor diminished. Wisdom crowns me with strength, favor opens doors before me, and abundance follows me all the days of my life. These are my declarations in the name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Sabihan mo ang tatlong tao, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Praise the Lord. Makakaupo na po kayo. At yan ang ating declaration at maging sa mga kasama natin sa ating FB Live, sa online. Lahat tayo ay pabanal ng pabanal, payaman ng payaman, pa-level up ng pa-level up. At ang atin pong tema, once again, para sa mga kaunang pagkakataon ay nakarating dito sa Christ the Rock, welcome. At ganun din kung kayo ay naka-tune in for the very first time sa ating online ministry, sa ating FB Live, ang tema ng buong taong ito ng 2026, Unstoppable Riches and Honor. And it was taken from the book of Proverbs chapter 8, verse 17 and 18. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, I love those who love me. And those who seek me will find me. With me are riches and honor, enduring wealth and prosperity. Ang tunay na katagumpayan, ang tunay na kayamanan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoon. Amen? Sabihan mo nga ulit ang iyong katabi, payaman ka talaga ng payaman. Ang nais talaga ng dyablo, ang nais ni Satanas, maging miserable ang buhay ng tao. When God created man, He placed Adam in a place of abundance. Katatapos lamang po ng ating covenant retreat, June 12 and 13. Sino po dito ang nakadalo sa ating covenant retreat? Can I hear your amen? At isa sa itinuro doon, kung kayo po ay makakadalo, kung hindi pa po kayo nakakadalo ng ating covenant retreat, sa susunod po na batch. No? So hopefully, depende po yan sa request ng mga covenant leaders, pwede tayong magkaroon pa ng another covenant retreat bago matapos ang taong ito o baka early 2027. Ang isang topic doon sa ating covenant retreat ay the revelation of the cross. At isang revelation, doon sa the revelation of the cross, ang tao ay nilagay ng Diyos sa paradise. Hindi niya inilagay sa isang barren place, hindi niya inilagay sa disyerto, hindi niya inilagay sa isang lugar na mahirap. Inilagay ng Diyos sa isang lugar na pinagpala. Because paradise is an abundant place. That's the original design of God na ang tao ay mapagpala. Kaya nga lamang nung nagkasala ang tao, doon dumating ang sumpa. Sinumpa ng Diyos ang ahas na ginamit ni Satanas upang tuksuhin si Adan at si Eva. Sinumpa ng Diyos ang tao, sinumpa ng Diyos ang lupa.
upang magkaroon ng kahirapan. But it was redeemed when our Lord Jesus Christ died. Binayaran ng Panginoon, pinagtagumpayan ng Panginoon maging ang sumpa ng kahirapan. Kaya nga lamang para ito ay maranasan ng tao, kinakailangan lumapit tayo sa Diyos, kilalanin natin na ang tunay na katagumpayan sa Kanya natin matatagpuan. Kaya dito sa Christ the Rock, tinuturuan tayo, lumapit kay Lord, magpakumbaba, kilalanin natin siya, at mararanasan natin ang mga pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Hindi natin sinasabi na ito ay pinansyal lang. At hindi natin sinasabi na kailangan mong yumaman para ikaw ay maligtas. No! Pag ikaw ay iniligtas ng Panginoon, binigyan ng karapatang tawaging kanyang anak, pagpapalain ka niya. Amen. Sino dito naniniwala, pag mayaman ang ama, mayaman ang anak? Ang isang mapagmahal na ama, hindi siya papayag na meron siyang kayamanan pero ang kanyang mga anak ay naghihirap. Hindi mabuting ama ang ganon. Maaaring magkakaroon ng pagkakataon na papahintulutan ng ama kasi gusto niyang matuto ang kanyang mga anak, pero hindi yan ang kanyang ultimate plan. Amen. Maaaring ikaw ngayon, padadaanin ka ng Panginoon sa tinatawag na testing. Kaya nga kung kayo ay nag-aral, may mga pagkakataon, mahirap ang test. Mahirap ang examination. Pinapahintulot yan. Kasi dyan ka matututo, dyan ka magla-level up. Pero ang ultimate plan, ikaw ay magtagumpay at maging masagana ang iyong. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, bagay talaga sa iyo ang mayaman. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay Diyos, may-ari ng langit at ng lupa. Our Lord Jesus Christ is the second person of the Godhead, of the Triune God. Siya ay nagkatawang tao, ipinanganak sa sabsaban. He is rich, but He became poor so that through His poverty, you will become rich. Deklarahan mo nga ulit ang katabi mo, pabanal ka talaga ng pabanal, payaman ka talaga ng payaman, at pa-level up ka ng pa-level up. Noong month of January, nagkaroon po tayo ng orientation. Ang mga topics natin ay upang simulan yung topic ng unstoppable riches and honor. Na ilalayo ko yung mic na sanay ako sa lapel. Pagdating ng month of February, pinag-usapan natin, para lang makasunod kayo, lalong-lalo na kung may mga first time na nakarating dito. Kasi yung mga pinag-uusapan po natin, dapat matutunan natin, ma-absorb natin. We are not just hearers of the word, we are believers and doers of the word. Kung ikaw ay dumadalo dito, kasama ka namin sa online, pero nakikinig ka lang, hindi mo ipinamumuhay ang mga itinuturo ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, para kang nagtayo ng bahay sa buhanginan. Ako, napakagandang nun. Kasi yung topic natin for the month of June is all about integrity. Na yung nagtatayo daw ng bahay sa buhanginan, kapag dumating ang unos, dumating ang bagyo, malakas na hangin, pagbaha, ang bahay na yan ay guguho, babagsak. Pero ang taong nakikinig ng salita ng Diyos at kanya itong ipinamumuhay ay katulad ng isang taong nagtayo ng kanyang bahay sa batuhan. Matibay na pundasyon. May matibay na pundasyon. Pag dumating ang unos, dumating ang bagyo, malakas na hangin, malakas na ulan, pagbaha, ang bahay na yan ay nananatiling matibay patayo.
That is why, hindi tayo dapat tagakinig lang. Dapat tayo ay believers and doers of God's Word. Amen. Kaya nga ang tawag sa mga Kristiyano, nung panahon ng Panginoong Jesucristo at dapat nananatili ito magpahanggang ngayon, ang tawag sa mga Kristiyano, believers. Kasi naniniwala. Ang tawag sa mga Kristiyano, followers of Christ. Kasi hindi lang naniniwala, sumusunod talaga. Month of February, pinag-usapan natin about love. Napakahalagang unang matutunan ng tao, mahalin si Lord. Pag pinayaman ka ni Lord, hindi mo siya mahal, hindi mo natutunang mahalin si Lord, alam niyo po ang mangyayari sa tao, mas mamahalin ng tao ang pera. May kakayanan ang pera, gagamitin niya ni Satanas ang pera upang ang pagmamahal ay ilagay mo sa pera. Kaya nga pwedeng maging Panginoon ang pera. Pero hindi dapat tayong mga anak ng Diyos, ang pera hindi natin Panginoon. Ang pera ay ating alipin. Si Lord ang Panginoon natin, ang pera ang alipin. May pinagagawa sa iyo si Lord, gagawin mo, susunod ang pera. Amen. Pero pag hindi natutunan ng taong mahalin si Lord, mamahalin ang pera, ang tao na ang susunod. Pera. Maglingkod ka naman kay Lord, wala akong kailangan ko kasing kumita. Walang makikita kasi bulag. Nabulag ng Amen. Pagdating ng month of March, ang tinuro sa atin ay faith. Kailangan natututunan na nating mahalin si Lord. Kailangan matutunan nating magtiwala sa Kanya, manampalataya sa Kanya. May mga tao, maaaring mahal niya asawa niya, o mahal niya magulang niya, pero feeling niya baka hindi nila kayang gawin. Hindi nila kayang tuparin yung kanyang pangako. Yung asawa ko to, mahal ko naman. Pero pag tinitignan ko, mahinang dumiskarte. May mga naririnig akong mga asawang babae. So hindi lang natin dapat mahal si Lord. May tiwala tayo kay Lord. Kaya tayong payamanin at pagtagumpayin ni Lord. Without faith, it is impossible to please God. Hebrews chapter 11, verse 6. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kayang-kaya kang payamanin ni Lord. Pagdating ng month of April, tama ba ako? April. Ang pinag-usapan natin is all about stewardship. Stewardship. Dapat mapapagkatiwalaan tayo ni Lord. Ang napapagkatiwalaan sa pinakamaliit, pinakakokonte, mapagkakatiwalaan ni Lord. Sa pinakamalalaki, marami. Amen. Paano kang payayamanin ni Lord? Sa 100 piso, hindi kanya mapagkatiwalaan. Paano ka payayamanin ni Lord? Sa 1,000, hindi kanya mapagkatiwalaan. Pero pag nakikita na ni Lord, sa 10,000 kaya kanyang pagkakatiwalaan kanyang 100,000. May mga tao pagdating sa 100,000, hindi na mapagkatiwalaan. Marami ng pinanghihinayangan. Ang hindi niya alam, ang 100,000 simula. Dahil pag napagkatiwalaan ka sa 100,000, pagkakatiwalaan ka ng 1,000,000. Sino dito nais mo pagkatiwalaan ka ni Lord sa 1,000,000? Can I hear your amen? Dahil pag napagkatiwalaan ka ni Lord sa 1,000,000,
pagkakatiwalaan ka ni Lord sa 10 milyon. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, bagay sa iyo ang multi-millionaire. Pero dapat tayo ay good and faithful. Generosity ang sumunod. Hindi lamang good and faithful stewards, dapat tayo ay ito yung last month. Generosity. Dahil para tayo pagkatiwalaan ng Panginoon, kinakailangan makita niya na tayo ay nagtatanim ng marami upang tayo ay umani ng sino dito natututo na? Sino dito nagsisimula ng manampalataya kay Lord at sumunod sa mga tinuturo ni Lord? Can I hear your amen? And month of June, our topic is integrity, the currency of honor. At sa araw na ito, special day, ngayon isi-celebrate natin ang Father's Day. Kasi ngayon din ang aming wedding anniversary ni Rebse. Ako'y nalilito 35 ba o 36? 35. Ayan. Sabi ko nga, for 35 years, ako'y kanyang pinagtiyagaan. Thank you, Lord. Kasi ako ay prinases ako ng Panginoon. Patuloy inaayos ang buhay. Napakadaming kamalian, napakadaming mga kapintasan, pero tinanggap niya pa rin ako. Will you marry me again? Nung aming silver kasi hindi kami nakapagpakasal dahil kakasal yung anak namin. Sabi namin, sa kanila na muna ang highlight. Pero nagkaroon kami ng renewal of vow. Wala nyo saan? Sa Israel. Yung kung saan ginawa yung wedding at Cana. Kaya sabi ko, babawi ako sa iyo. Tayo naman ay magre-renewal of vow. Praise God. I declare, marami dito sa Christ the Rock, one day, mag-open ulit ng Israel. Wala tayong, ang mga Pilipino, wala tayong visa sa Israel. One day, ang Christ the Rock, bubuo tayo ng team, mag-Holy Land Tour tayo. Lahat ng sasama, magpagot ng amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So mamaya ay i-recognize natin ang mga father, and we'll be praying for them. At merong special gift si Rebsel. So, tayo magtungo sa ating pag-uusapan. Let us now, yun ay intro lang. Let us now recite Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord, and He is Christ the rock. Let us put on the full armor of God. I put on the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the sandals of peace, the shield of faith, and the sword of the Spirit. We are covered by the full armor of God, protected by the blood of our Lord and Savior Jesus Christ, and filled with the sovereign Holy Spirit. Kung nais nyo pong makita yung armor of God, yan ay nasa Ephesians chapter 6, verse 12. So pumunta tayo sa ating topic. Ang title ng ating topic sa umagang ito, Integrity Builds Stability. Ang integrity, ang quality, yan ang pundasyon. At ang stability, ang resulta.
Kung nais mo na maging stable ang iyong buhay, hindi yan kaya ng talento lang. Kaya nga lamang, maraming taong naghahabol sa husay, sa galing, sa talento, yan kasi ang obvious. Yan ang nagiging obvious. Siyempre, kapag ka ikaw ay talento, gusto mo, ipahayag yan. Gusto mo, makita ng iba. Hindi mo itatago. Ang talented, yung mga talented na tao, ayaw nilang yung talent nila, nakatago lang. Gusto nila yung ipahayag. Amen. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, talentado ka talaga. Sagutin mo siya, talentado ka rin. Pero ang taong may integrity kasi, bahagi ng integrity yung tinatawag na humility. Kaya may mga pagkakataon, yung integrity hindi masyadong obvious kaagad. Kaya may mga pagkakataon, ang pinapabura ng tao, yung mukhang magagaling. Yung mukhang mahuhusay. Yung mukhang mga talented, nandun yung pabor. But later on, in the long run, makakakita tayo ng magagaling na mga tao, bumabagsak ang buhay. Minsan pa nga napapa-question tayo, parang nasa kanya na lahat. Bakit siya nagpakamatay? Bakit ang gulo-gulo ng buhay niya? Bakit ang gulo-gulo ng pamilya niya? Because it's not all about the skill, the talent. It's not all about the giftedness of the person para maging stable ang buhay. Napakahalaga. Sabihin nga natin, integrity. June 8, nayanig ang Pilipinas sa isang balita. Umagang-umaga, 7 in the morning, nagpa-flag ceremony pa ang maraming mga estudyante sa Sarangani Province, sa General Santos City, nayanig sila ng 7.8 magnitude na lindol. Nung inaaral ko yung ano na yon, yung pangyayari na yon, 54,000 na mga kabahayan ang na-damage. Umabot sa 1 bilyon ang naging damage ng lindol noong June 8. May mga restaurants, may mga gusali, mall, mga kilalang mall ang bumagsak. Merong na-challenge sa lindol na yon. Integrity. Ang integrity ng mga bahay, ang integrity ng mga gusali, hindi kinaya ng integrity o baka walang integrity. Kaya nung dumaan ang calamity, ang lindol, bumagsak, gumuho. Sino dito naniniwala napakahalaga ng integrity? Kaya tayo ay gustong turuan ng Panginoon. Dahil ang mga unos ng buhay, ang mga bagyo, mga calamities, whether we like it or not, dadaan sa buhay natin. Sino dito hindi nakararanas ng problema? May mga panalangin nga tayo, Lord, huwag mo naman kaming bibigyan ng malaking problema. Kaya lang, ang problema, bahagi ng buhay ang problema. Tanungin mo nga ang katabi mo, anong problema? So sa halip na
takbuhan ng problema, ang aayusin natin ay integrity. Amen. Amen. Meron po akong gustong matutunan ninyo ng mga prinsipyo. Ang problema, hindi tinatakbuhan. Ang problema, hinaharap. Kung meron tayong dapat takbuhan, ang dapat natin tinatakbuhan ay temptation. Huwag mong haharapin ang temptation. May mga tao kasi nababaliktad. Gustong takbuhan ang problema, pero ang temptation, hinaharap. Matuto tayo kay Joseph the Dreamer. Nung nasa harapan niya na ang temptation, asawa ni Potiphar, ang ginawa ni Joseph, tumakbo. Hindi palapit sa temptation, tumakbo palayo. May mga tao kasi naggagaling-galingan. Pag may temptation, hindi, kaya ko yan. Maraming magagaling na mga tao, bumagsak dahil hindi tinakbuhan temptation. Samson, even David, even Solomon, ang tukso natakbuhan. Amen. Dapat alam mo ang weakness mo. Hello? Kung nandoon yung kahinaan mo, huwag ka nang lalapit. Pero ang problema, hinaharap yan. Kaya kinakailangan natin ng integrity. Sabihin ka natin, integrity. So ano ang mga elemento sa integrity? Elements of integrity. Number 1, bedrock. Bishop, ano ba yan? Yan ba ay kama na gawa sa bato? Integrity is the bedrock of honor. Without it, everything crumbles. Lalong-lalo na tayo na mga anak ng Diyos, ang plano ng Diyos sa atin ay dakila. Kaya kailangan yung integrity natin, matibay talaga, merong tinatawag na bedrock. What is bedrock? Sa mga engineer, alam nila yan. Engineer JM, malamang naunawaan niya, ano ba yung bedrock? Bedrock is the solid rock beneath the earth's surface. It is the foundation layer, immovable, unshakable, and enduring. Builders and engineers rely on bedrock because it provides stability and strength for big and heavy structures. Without it, buildings would collapse under. Kaya alam nyo ba, may mga lugar na hindi papahintulutan na makapagtayo ng matataas at malalaking mga gusali. Kasi pag pinag-aralan nila, walang bedrock. Malambutan lupa dyan. Kaya nga maging nung itinatayo, patuloy namang nasa under construction. Ang LRT-7, kapag katinignan natin, pinag-aaralan nila lupa. At isa sa hinahanap para makapagtayo ng malalaking mga gusali, pag napunta tayo sa Ortigas, sa Makati, bakit nagtatayuan dyan? May mga lugar, maraming lugar sa Quezon City, kasi natagpuan na may bedrock. Pwedeng tayuan ng mga matataas na tali. At tayo na mga anak ng Diyos, napakaganda ng plano ni Lord para sa buhay mo. Can I hear your amen? Kaya kinakailangan upang maitayo ang magandang plano ni Lord, kinakailangan ng tinatawag na integrity. Kinakailangan
ng bedrock. Integrity is like bedrock. It is unseen. Sabi ko nga sa inyo, hindi makikita. Tingnan mo yung katabi mo. Sa unang tingin, hindi mo makikita dyan yung integrity. Nasa ilalim ang bedrock, unseen, but essential. Nakasalalay ang katagumpayan niya sa integrity. Meron siya. Kasi pag nasira yung integrity na yan, hindi na siya pagkakatiwalaan ng tao, ng mga tao. At may mga pagkakataon, it will take years to gain the trust of people. But in just one moment, pwedeng mawala. Kami ngayon ay nagpaparenovate ng aming bahay. At aming comfort room, nagpalagay kami ng enclosure sa shower at dun sa toilet. Tinitignan namin yung lalagay, hindi na ako nagbabanggit ng... Pag tinitignan namin, mahusay. Talented. Kaya na pagkausap namin, sasabihin sa amin, ako po ay pupunta dyan ng alas 7 ng umaga. Pagdating ng alas 7, magme-message, lunch na lang po ako po. Pagdating ng lunch, magme-message ulit. Mamayang hapon na po ako makakarating. Dumating alas 9, alas 10. At hindi lang isang beses, paulit-ulit na nangyayari. Talented, skillful, pero may kulang. Integrity. Amen. It is unseen, but it is essential. It silently supports your reputation, destiny, and legacy. Storms of life may shake the surface, but integrity keeps you shakeable. Darating ang mga problema, darating ang mga unos ng buhay. Akala mo bubuwal yan. Paglagpas ng bagyo, tayo pa rin. Patib. Alam niyo ang nais ng Lord sa umagang ito, patibayin tayo. Kaya nga lamang ang integrity natin, ito ay nakadependent kay God. Amen. Siya ang matibay na pundasyon. Ang kanyang mga salita, yan ang tunay na magpapatibay sa atin. Sabihin nga natin, bedrock. Yan talaga yung matibay. Iingatan natin ang ating integrity. Pangalawa, another element, anchor. Sa mga nagbabarko. Dapat alam niyo yan. Yung aming kaibigan, nasa malamig na lugar ngayon. Nag-FB Live. Nakita namin, ang ganda ng lugar. Ang hawak kasi siya ay kapitan ng isang expedition ship. Pupunta sila doon sa mga malalamig na lugar. Antarctica ba? Nakalamig. Nakikita namin yung mga yelo. At yung kanilang barko ay kayang humati ng yelo. Ganon yung design ng kanilang barko. Pero may napakahalaga sa barko. Integrity makes us unshakable when storms, lalo na sa mga barko, pag inabutan ng bagyo, sa gitna ng dagat, napakahalaga na ang barko na yan ay matibay, maaasahan. Because storms, sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, darating ang bagyo. Kaya hindi totoo na pag ikaw ay naging Kristiyano,
wala nang problema. There is no such thing as problem-free, challenge-free Christianity. Pero ang pinangako sa atin ng Panginoon, siya ay sasama sa atin at siya magbibigay ng katagumpayan. Can I hear your amen? Life guarantees storms, temptations, trials, betrayals, financial struggles, and spiritual battles. Palagi natin niyang pwedeng maranasan, iba't iba na mga problema. Pag nasolusyonan ng isang problema, may darating naman at ginagamit yan ng Panginoon para patibayin tayo. Our Lord Jesus said, in this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. John chapter 16, verse 33. Integrity doesn't prevent storms. Kapag ka ikaw may integrity ka, hindi ibig sabihin yan, wala nang problema. But it ensures we are not destroyed by them. Kapag inabutan ng malakas na bagyo, unos, ang isang barko at kinakailangan niyang maging stable, nagbababayan ng anchor. At ang ating kaluluwa, kinakailangan meron ding anchor, anchors of the soul. A ship survives the storm not because the waves are weak, but because the anchor is. And integrity is the anchor of our soul. It holds us steady when winds of compromise try to sway us. Ang ibig sabihin nito, kapag ikaw may anchor ka, kahit na anong dumating dyan, problema man, temptation man, mananatili kang matibay, unshakable. Amen. Integrity is the proof of a strong character. Without integrity, calamity exposes cracks. Character. With integrity, earthquake reveal strengths. Yan ang nasusubok. Kaya nung nagkaroon ng 7.8 magnitude na earthquake sa Mindanao, ang na-reveal doon, anong structure ang merong integrity. Meron akong kaibigan na pastor, ang sabi niya, paano kung yung 7.8 ay mangyari? Huwag naman. Pero merong maririb. Anong mga istruktura? Anong mga gusali? Integrity. Sa ating buhay, pag dumating ang unos, ay maririb. Integrity. Alam nyo, may mga tao, pag walang integrity, nakaranas ng problema, lalong gagawa ng marami pang problema. Ganun pala ha? Napakarami ko nakikita. Ang maliit na problema, lumalaki. Bakit? Kasi hindi kinakaya ng integrity. Minsan dadaanin sa inom, pupunta sa mga maling tao, mga maling barkada, mas lalong makagagawa pa ng mas marami pang. Kailangan natin ng anchor. Amen. Number 3, investment. Kaya nga ang mga ihinyero, pag sila ay bumubuo, nagko-construct, nagte-take talaga ng time. Minsan, tayo na mga walang alam, parang gusto na nating madaliin, napakatagal naman niya, ang tagal naman niya, wala nang. Alam niyo, yung ating spiritual father, mentor, nagpapagawa ng 500,000 words, 5,000 seating capacity sa Ginto, Bulacan. Napakalaking struktura. Eh ako po'y naiinip.
Nung nakikita ko, naguhukay, napakalalim na nung hukay. Kasi pinapanalangin namin yung lugar, napakalaksa. Milyon-milyon na nagagastos, nasa pundasyon pa lang. Mga pagkakataong kinakailangan mag-invest. Alam niyo ang ginagawa ng Panginoon sa Christ the Rock, napatibay ang ating pundasyon. Amen. Integrity is a spiritual investment that pays eternal reward or eternal dividend. An investment requires sacrifice. Every investment costs something. Time, effort, resources. Ang ibig sabihin, kung gusto mong yung integrity mo tumibay, magsasacrifice ka, may investment ka dapat. Question, nag-i-invest ka ba sa kaluluwa mo? May mga inaayos tayo sa buhay natin, gusto natin mag-invest, maging mahusay tayo, matalino tayo, gumaling tayo. Walang problema dyan. Ano ang investment sa kaluluwa? Meron daw seminar para gumaling ka. Saan? Sa AI. Ba't gumalo tayo doon? Matuto tayo doon. It's good, investment yan. Pero ano ang investment mo? Sa iyong kaluluwa. Tayong conference sa church, para tayo ay lumago pa sa ating relasyon, ay wag na, sa AI na lang tayo. Yan mo nga ngayong katabi, kapatid. Mag-invest tayo sa ating kaluluwa. Integrity often requires giving up convenience, refusing shortcuts, and letting go of temporary gains in order to secure lasting honor and eternal. Ito maganda sa integrity. Integrity builds compound interest. Ano ibig sabihin yan? Parang pera. Just as money grows with compound interest, integrity multiplies influence over time. Sabihin nga natin, over time. One more, over time. Maraming mga tao ang gusto overnight. Umasenso ako overnight. Pero ang integrity over time. Binibuild up yan. Kinakailangan mong mag-sacrifice. And one day, makikita mo yung magiging bunga ng sacrifice. Each act of honesty, each refusal to compromise adds value to your spiritual account. Pag nakikita ng mga tao, pagkakatiwala, dependable to, trustworthy to, founding. Ang unang-unang makakakita si Lord. Number 4, last. Destiny. Integrity secures destiny and divine promotion. Natin si Lord po-promote. Integrity is the bridge between your present obedience, the bridge between your present obedience and your future destiny. It positions you for divine promotion that no man. Pag nakita ni Lord, pagkakatiwalaan ka. Mga dakilang bagay, ihintay. Sino dito naniniwala ngayong taong ito, kaya tayo tinuturuan ni Lord, may naghihintay sa atin ng mga dakilang bagay. Pero ang nais ng Panginoon, pag nakarating tayo doon, nandun na tayo, kakayanin natin. Maraming tao ang nasisira
Hindi dahil sa kabiguan. Napakaraming mga tao, sira dahil hindi na kaya katagumpayan. Hindi na ihanda kanilang mga sarili. Integrity aligns you with God's plan. Destiny is not achieved by ambition. Destiny. Di ba? Ang sanlibutang ito, tuturuan ka kung gusto mong marating. Yung iyong magandang kinabukasan, kinakailangan magkaroon ka ng ambisyon. Hindi sapat yun. Napakaraming tao ang punong-puno ng ambisyon. Nagkakaroon ng pagkakataon, kami ay nagmiministeryo maging sa loob ng kulungan at pag tinatanong ko yung mga preso, pinangarap mo bang nandito ka ngayon? Walang bilanggo. Nagsabi, bata pa lang ako, pangarap ko talaga makulong. May mga bata pag tinanong mo anong ambisyon mo, maging doktor, maging astronaut, maging scientist. Ganda ng ambisyon. Pero hindi ka kayang dalhin lamang. Kasi sinasabing masama ang ambisyon, hindi ka kayang dalhin lamang ng ambisyon sa magandang plano ng Panginoon. You need to be aligned with the dream of God, the plan of God. Because God's dream and plan is greater than your ambition. Amen? Amen. Huwag mo ipagpapalit ang ambisyon mo sa magandang plano at pangarap ng Diyos. Integrity keeps you aligned with God's standards, ensuring that your steps are ordered by Him. Psalm chapter 37 verse 23, the steps of a good man are ordered by the Lord. Integrity attracts divine favor. Promotion is not just about skills, it's about trust. Si Lord ang nagpo-promote, and God promotes those He can trust with influence, authority, and responsibility. Integrity builds stability. Amen. Pwede ko bang hilingin lahat tayo ay tumayo? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo ay lumapit sa Panginoon. Let us pray. Oh, hallelujah, hallelujah. Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa umaga pong ito. Tinuturuan niyo po kami. Thank you, Lord. Nais mo kaming patibayin. Nais mo kaming ihanda dahil may mga pagpapala. May maganda, dakilang bagay na inilaan ka sa iyong mga anak. Integrity is the bedrock that holds honor. The anchor that keeps you unshakable. The investment that multiplies eternal reward. The bridge that secures destiny. Napakaraming mga tao ang binabaliwala ang integridad sa buhay nila. Kaya pag dumating ang bagyo, ang mga pagsubok, ang mga temptation, bumabagsak. But integrity makes a person immovable, unstoppable, and undeniable. And I just pray for this month of June, we are not just hearers of the word, we are believers and doers of the word. Na lahat kami, Panginoon, unti-unting maaayos, titibay, lalalim ang integridad sa aming mga buhay. At tumaan man ang bagyo, kami ay nakatayo, magpapatuloy, magkakaroon ng katuparan ng magandang plano at layunin ng aming Diyos. Thank you for your word. Hallelujah! Maraming salamat sa mga katotohanan ng iyong makapangyarihang salita. Nagpapatibay sa amin. Pinupuri ka, sinasamba. In the mighty name
of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.